Sakto sa ikalimang araw na ngayon ng trade deadline, ang Warriors tahimik pa rin sa usapan dahil mas nagiging komplikado yung paggalaw nila sa trade dahil kay Kuminga. Hanggang ngayon wala pa rin silang team na malinaw na pagbabagsakan dyan dahil kung mananatili nga raw si Kuminga sa lineup nila para sa susunod na season, papasok to sa 20 to 24 million per year sa annual salary. Halos mauubos na agad sila para sa first apron nila. Magiging mahigpit para sa Warriors gumalaw sa trade market hanggang hindi pa nakukuha si Kuminga ng mga teams. Ang Sacramento ang unang team na nagpapakita ng mataas na interest dyan. Pero dahil nga sa rival team nila yan sa North California, walang balak ang Warriors na ibigay ang future star na to sa Sacramento Kings. At sa bagong report ngayon, ang Wizard yung nagpapakita rin ng mataas na interest para makuha yan gamit sa sign and trade deal. At nakikitang magiging fit ang asset ng mga to para nga dito kay Kuminga. Pero wala pang nare-report na sagot ang Warriors. Kung hindi nila matitrade si Kuminga, paniguradong puputok sila sa cap limit. Dahil dyan mismo malamang hindi rin sila matuloy na makakuha sa trade itong si Luke Corner at isa pang big man na option. Sinabi rin mismo kasi ni Dan Levy na inaasikaso na mismo ng mga to ang sign and trade deal para kay Kuminga, kahit umabot pa sila ng date ng trade deadline na to. Dalawa yung realistic trade na pwede pang gawin ng Warriors sa ngayon. Itong si Lillard nakaka-wave lang ng contract sa Bucks at magiging madaling kunin to sa minimum at hindi naaapektuhan ang TMPLE o hard cap ng Warriors. Kaya maaaring mag-sign si Lillard sa kahit anong team gamit lang ang veteran minimum. Kaya possible na dito sa Warriors yan bumagsak. Habang nasa injury pa yan, meaning na walang gastos ang Warriors kung pipirma ng contract sa kanila itong si Lillard. At makukuha nila yan na may reputation at track record kahit hindi muna makapaglaro ng 2025 to 26 season dahil sa Achilles injury. Kaya possible na malaki pa rin ang pag-asa na makuha ng Warriors ang main target nilang veteran center. Dahil yan din talaga ang prior ng mga to since nang bitawan nila itong si Kevon Looney. Kaya kaya nilang makuha si Horford gamit ang mid-level exception na nasa 5.7 million. Veteran minimum lang rin talaga ang mabibigay ng Warriors dyan. Kaya automatic na papasok ang Warriors pagdating sa hard cap sa second apron na nasa humigit kumulang 207.8 million. Dahil sa ngayon pumapatak na sa 170.5 million ang payroll nila pagdating sa siyam na players. Kaya may natitira na lang silang cap space na 37 million bago umabot sa second apron. Yan yung magiging problema ng Warriors, pero panigurado nga na hindi matatalo ang Warriors kung tutuloy sila sa pagkuha kay Horford na veteran center at naglilid pagdating sa defensive depth ng team. Kaya may posibilidad talaga na matuloy itong si Horford dito sa Golden State Warriors. Ayon na rin mismo yan sa mga analyst. Ang Lakers nakikita ngayon na talagang pinaghahandaan na mas patibayin ang kanilang frontcourt para sa susunod na season. Kinuha nila si DeAndre Ayton bilang main center at starting yan mga pare ko ya, at pinapirma nila ng 1-year contract si Hayes na may no trade clause. At itong si Kleber ngayon na nare-report na untouchable sa lineup ng Lakers dahil nakikita na malaki ang potential nga ng center na to. So ngayon napapaligiran na ng tatlong center ang lineup ng Lakers na magiging fit nga talaga para kay Luka. Ang tanong kung magiging epektibo yung pagkuha nila sa mga center na yan para sa susunod na season. Mas pinalakas nga ba talaga ang Lakers ngayon gamit yung trade sa pagkuha kay Ayton, o mas magiging worse sila pagdating nga sa inconsistency na performance nitong si Ayton pagdating sa depensa? Yan yung magiging malaking katanungan at makikita nga raw yan para sa susunod na season. Dahil ngayon pwede pang gumalaw ng isang trade ang Lakers para naman sa isang forward na 3-and-D wing ang versatile para nga maging suporta sa kanilang depensa pagdating sa mga perimeter. Itong si Andrew Wiggins at DeAndre Melton yung nakikitang possible na pag-interesan ngayon ng Lakers sa isang trade.